Again, here our Bible verse for today is all about Psalms 119, 133. So, sabi po dito, being a Christian, bilang Kristiyano, marami tayong nauunawaan, knowledge based on the Biblia. So, kung i-compare natin yung sarili natin dati, marami na tayong pinagbago. Ako physically po, marami na akong pinagbago. Ang daming improvements, ang daming nangyaring mabuti. Mas naging wise compared dun sa mga nakaraang pag-iisip. Kasi generally speaking, as Christians, hindi sa, kumbaga, they are wiser and being believers. Because generally speaking, as a Christian, as a Bible readers, diba? So, kung minsan naisip natin na parang hindi tayo lumalago sa pananampalataya, at that moment na naisip mo yon, ibig sabihin, the fact na nagtatanong ka at nag-iisip ka ng ganon, ibig sabihin lumalago ka na. So, to some extent, Bible readers are very wise. So, yung nakikinig ka lang ng sermons every week, nagkakaroon ka na ng bagong prinsipyo sa life na coming from the Bible. So, kung i-compare mo yung sarili mo kung nakaraan, so na hindi pa Christian, diba? Sobrang ang laki na pinagbago. So, mas naging wise tayo, nagkaroon tayo ng principles from God na mula sa ating Panginoon Diyos. So, Bible readers are biblically wise. So, dito sa verse natin na to, yung pagiging wise, ito ay process. Mahabang process ng pagbabasa ng Biblia, pag-unawa sa salita ng Diyos. Para nagkaroon ka ng knowledge at tumalino ka. At mas maganda na-apply sa buhay. And kapag matagal ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, mas lumalalim yung knowledge mo patungkol kay God and sa mga principles, at maganda na apply natin sa buhay natin yun. At nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa decisions na nagkakaroon ng base sa Bible. Now, ang isang businessman na mayaman, matalino, successful, kapag tinanggalan mo lahat ng property, tinanggalan mo ng kayamanan, tinanggalan mo negosyo, nagsimula from the scratch ulit, mas mabilis yung pag-unlad niya compare dati kaysa sa mga taong nagsisimula pa lang. Why? Kasi kumbaga mayaman na siya sa experience, mayaman na sa kaalaman, karunungan. So yung mga business decisions na gagawin niya, kahit from the scratch ulit, magiging tama ulit at maraming tama. Kung hindi man tama, mas magiging mas makabuluhan, mas productive, mas successful compare dun sa wala ka pang alam. So, napakahalaga na wisdom, yung marami kang kaalaman, para pag gumawa ka ng mga desisyon, mas mabilis na ang development, ang result. Lalo na kapag Christian ka, marami nang naiipon wisdom from God na mula sa Diyos. Para sa kasalukuyan, mas productive, mas successful, mas kalugod-lugod sa Diyos. So, napakahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. And lack of wisdom is a self-destruction. Ang kakulangan ng kaalaman is nauwi sa kapahamakan. Lack of wisdom and self-destruction. So, isipin mo yung isang tao na walang kaalam-alam, walang kaalam sa Word of God, namumuhay sa kasalanan. So, hindi natin alam na meron pala magpapalaya sa atin sa kasalanan. Yun pala yung Word of God. So, dito sabi nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed. Yung people of Israel are destroyed from lack of knowledge. Bakit? Bakit yung mga Israelita nire-reject nila yun? Kasi dati nire-reject na yung mga kaalaman tungkol sa Diyos. That's why winasak sila. So, my people are destroyed from lack of knowledge. So, ngayon po, sa buhay natin,
Kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, kulang tayo sa principles of God, mauuwi tayo sa kapahamakan. Kung talagang nireject mo yung knowledge and wisdom from the Lord, the wisdom of God, actually Jesus Christ is the wisdom of God. He is the perfect embodiment of God. So kapag nireject mo pa siya, wala kang kamuha sa Kanya, wala kang pakialam kay Jesus. In the process, you rejected Him, believing in your life, mas nauwi tayo sa kapamakan. So, sabi nga din na sa verse na to, direct my footsteps according to the will of the Lord. So, mas magandang gabayan tayo, patnubayan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Why? Kasi yung salita ng Diyos, yung nagbibigay sa atin ng knowledge and wisdom. Kapag meron kang wisdom, magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan, magandang destination sa buhay. Pag meron kang wisdom of God, Jesus, meron kang salvation. And if you don't have Jesus, your life is full of destruction. So, God guides us to His Word. So, yung Diyos po, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng Word of God. That's why, andyan yung banal na spirito. Kaya ginawa yung Bible. Yung banal na spirito, yung primary Spirit of God na nangungusap sa atin. At kung ikaw, may belief ka kay God, yung Santong Spirito nananahan na sa atin, na kailangan natin minsan pakinggan yung tinig ng Diyos. Kasi, sabi sa John chapter 14, si Jesus Christ na nagsabi nito, what the helper or counselor or advocate, but the helper, the Holy Spirit from the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So, yung banal na spirito, primary ministry or primary work of the Holy Spirit sa ating buhay, na ituro sa atin yung salita ng Diyos. At i-remind tayo sa salita ng Diyos. Paano ka i-remind kung hindi mo naman binabasa, di ba? So, kailangan natin basahin. Within the process of reading the Word of God, tinuturuan na tayo yan, ginaguide na tayo yan. At kapag nasa sitwasyon ka sa buhay mo na kailangan ng principle of Diyos na ma-apply mo sa sitwasyon mo sa buhay, like may problem ka sa finances, may problema ka sa pagpapatawad, sa relationship, sa buhay, sa work, sa decisions making, at that point of time, the Holy Spirit reminded us, coming from the Bible, the Word of God, na pwede nating i-apply. So, God guide us through His Word. At nangyayari yun sa pamamagitan ng Holy Spirit na nag-guide sa atin, nagpapaala sa atin ng mga bagay na pinasa natin. So, let us walk with the Holy Spirit in our life with the help of the Bible, of the Word of God. Get a dose of God wisdom daily. Why? Why we get a dose of God's daily? Kasi yun yung mag-guide sa atin. Yun yung magbibigay sa atin ng strength. Na magbibigay ng vitamin sa atin everyday na kailangan natin. Lalo na kapag nanghihina tayo. So, kapag binabasa natin yung Bible, na a-absorb natin yung kaalaman at karunungan ng Diyos, na nagsisimula natin ipamuhay sa get a dose of word of wisdom daily. Para ikaw, mas mabuti na yung tahak na dinadaanan mo. So, hope this verse, you learn a lot. Thank you everyone, and God bless.